Magandang gabi po mga kaibigan. Sa mga oras na ito at sa gabing ito ay mahalagang pag-usapan po natin yung atin pong kalusugan sapagkat ang simpleng karamdaman mo noon ay naging komplikado na, delikado na at sintomas na ng COVID-19 ngayon. Ano-ano po ba ang mga sintomas na inilalabas ng DOH ngayon upang ikaw ay malalaman na isang positive COVID-19 patient? Yun nga po ay ang sintomas na ubo, sipon, lagnat, sakit sa lalamunan, sakit sa ulo, pagtatai. Ayan po. Una, ulitin ko po. Sipon, ubo, sakit sa ulo, lagnat, sakit sa lalamunan, sakit sa tiyan, at pagtatai. Ayan po ang mga sintomas na inilalabas ng DOH na positive ka na umano ng COVID-19 kapag ikaw po ay nagkaroon ng ganitong karamdaman sa ngayon. Kaya dapat po ninyong malaman na ang mga sintomas na ito ay matagal na po nating naramdaman bago pa dumating ang COVID-19 o pandemya na nagkalat sa kapaligiran natin ngayon. Ang tanong ay kung paano malulunasan ang simpleng karamdaman na ikinarga bilang sintomas at pagkakakilanlan na ikaw ay positive ng COVID-19. Tandaan niyo po, sintomas pa lang po ito. Kaya pa pong lutasin at lunasan sa simpleng paraan upang ikaw sa COVID-19 ay hindi mapagbintangan. Una pong gawin natin ay tuklasin ang mga herbal o halamang gamot sa ating kapaligiran na tumutuklas at nagbibigay lunas sa simpleng karamdaman natin na siyang naging sintomas ng COVID-19. Kapag po kayo ay may sintomas ng ganong karamdaman at alam nyo kung paano malulunasan, alam nyo na po na hindi kayo COVID-19 patient. Ito na po ang una. Ang una kong nahagilap na herbal o halamang gamot sa ating kapaligiran ay nakita niyo na po, oregano. Ulitin ko po. Oregano. Ang oregano po ay may scientific name na Cilius umbilicus
Cilios umbilicus. Ano po ang gagawin at ano ang kanyang maitutulong maitutulong o malunas, palo siya magbigay lunas ng karamdaman. Ulitin ko po, ang mga sintomas po ng COVID-19 ay headache, sakit sa ulo, sipon o buo lagnat, sakit sa baga, yun, sakit sa tiyan, pagtatae. Yun po ang ating lulunasan ngayon na mayroong kakayahan ang COVID-19. Paano daw malunasan at ano ang gagawin? Ang oregano po ay nakakatulong panlunas sa sakit sa ulo, gas pain, indigestion, yun pong mga hyperacidity at hindi natunawan. Ano po ang gagawin? Crush some leaves and apply to the abdomen to expel the gas and relieve indigestion, or boil a handful of leaves and drink as tea. Ito po, pakinggan niyo pong mabuti. Gas pain and indigestion. Crush some leaves and apply to the abdomen for gas pain and indigestion, to expel the gas and relieve indigestion, or boil a handful of leaves and drink as tea. Ano daw po? Dikdikin daw po ang dahon at ipahid sa tiyan para ma-release po ang sinasabi nating gas pain, ang kabag. Ayan po yung gas pain, kabag po. At para po doon sa hindi natunawan, ilaga po ang dahon ng guyabano at inumin bilang tea. Inumin po siya na parang tea. Ayun po yung pagkakasabi. For headache, insect bites, skin sores and burns, crush some leaves and apply on affected areas. Paano po crush? So dikdikin po uli or lokomosin ang dahon ng guyabano at i-apply sa affected areas. Kung masakit ang ulo, kung may nakagat, kung kayo ay nakagat ng mga insekto sa inyong balat, skin sores, masakit ang balat, at burns. Ayan po. Natandaan niyo na po ba? Ang bisa po ng oregano ay nakapagpapagaling ng headache o na-crush some leaves and apply on affected areas kung saan masakit ang ulo, at kung makati po o nakagat ng insekto ang inyong braso, hita o sa anong parte sa katawan, insect bite po, insect bite. Ayun po. Itapa lang po ang dahon ng crushed leaves na guyabano, dinikdik na dahon ng guyabano sa affected areas. For gas pains and indigestion, crush some leaves. For gas pains, crush some leaves and apply to the abdomen to expel the gas and relieve indigestion.
Okay. Dikdikin at ipahid ang dahon. Dikdikin ang dahon ng guyabano at ipahid sa tiyan upang marilis o mawala ang kabag. Dikdikin lang po. Ang kasunod po ay pakuluan ang dahon ng guyabano at inumin na parang tea. Tea. Kung hindi po kayo natunawan. Bukod doon, meron pa, nausea and dizziness. Yung pagkahilo po, pagkahilo. Crush some leaves and smell it. Smell. So, dikdikin or lokumusin uli ang dahon at amuyin. Aamuyin po kung kayo ay may nausea or dizziness. Kung kayo naman po ay may ubo, asthma and bronchitis, extract juice from leaves. Mix 1 teaspoon juice with honey or sugar. Drink it. Extract. So katasin, dikdikin at katasin ang dahon ng oregano. Kung kayo po ay may ubo, asthma at bronchitis, dikdikin po ang dahon ng guyabano. O ulitin ko po, kung kayo po ay may ubo, asthma and bronchitis, dikdikin po ang dahon ng oregano. Dahon ng oregano, dikdikin at katasin at haluan ng 1 kutsarang juice o honey or sugar at inumin. Ito na po. Ang pag-ubo ay isa sa mga sintomas na ikaw ay may COVID-19. Asthma and bronchitis, ito po ay problema sa baga. Paano malunasan? Dikdikin ang dahon ng oregano, katasin at dagdagan ng 1 kutsarang juice o honey or sugar at inumin. Malulunasan na po ang iyong ubo at problema sa baga dahil pagka ito po ay hindi mo ginawa, sigurado positive ka na sa COVID-19. Kaya kung ayaw mong magka-COVID-19, just follow the rules and regulation. Tandaan niyo po. Follow the regulation, rules and regulation kung paano malunasan ang ubo, asthma and bronchitis dahil ito ay isa sa mga sintomas ng COVID-19 patient. Kung ayaw mong magka-COVID, kung ayaw mong masabihan na meron kang COVID-19, magdikdik ka ng dahon ng oregano. Oregano po, haluan mo na 1 kutsarang juice o honey or sugar at inumin. Asukal po yun para po sa iyong kagalingan. Ito po ay magandang paraan, natural po ito, natural na pamamaraan. Nakita niyo na po, simpleng paraan lang, hindi ka na magkaka-COVID. Tandaan niyo po yan. Okay. Kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, maaaring mag-subscribe para patuloy ka pong makapagsubaybay sa akin pang mga iba pang video na patungkol sa ating kalusugan. Ang pangalawa na paraan upang makakatulong sa iyong karamdaman ay ang kaimito o star apple. Mosaic kaimito. Star apple in English. Scientific name,
Mersopelium, kaimito. What to cure and what to do. Okay. Ayan po, nakita niyo na. Nakita niyo na po. Ang sinasabi ko po sa inyo, ang mga sintomas ng COVID-19 ay headache, sipon, ubo, lagnat, sakit sa ulo, sakit sa lalamunan, diarrhea, sakit sa tiyan, at sakit sa baga. At ito ay sintomas na madaling pagalingin at malunasan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Kung ako ay iyong pakinggan, gagaling ka po sa iyong simpleng karamdaman na ngayon ay nagiging sanhi ng kamatayan. Pagagalingin ko po kayo sa natural na paraan. Ang sinasabi ko po na makakatulong sa inyo ay kaimito. What to cure and what to do. So ano daw ang gagawin at paano makapagpapagaling? Okay. Diarrhea. Ang diarrhea ay isa sa nabanggit ng DOH na sintomas di umano ng COVID-19. Pero malulunasan natin yan sa simple at natural na pamamaraan. Paano? Kaimito, diarrhea, LBM, pagtatay, isa lang po yun. Pagagalin ka po sa pamagitan ng natural na pamamaraan. Sa pag-inom ng kaimito. Paano? Boil some leaves or bark with 3 glass of water. Kapag kayo po ay nagtatay, maglaga lang po ng dahon o yung balat. Ilaga sa 3 basong tubig. At hintayin na ito ay maging isang baso para magiging puro o concentrate at inumin kung kinakailangan. Ano po? Kaimito. Ano po ang maitutulong ng kaimito? What to cure and what to do? Diarrhea, LBM. Boil some leaves or bark, balat ng puno. Balat ng puno, balat ng bunga, dahon ng kaimito. Ilaga mo sa 3 basong tubig hanggang sa maging isang baso na lang ang natira at inumin para ikaw ay gumaling. Pagka hindi mo po ito gagawin, nagpunta ka sa ospital, registered ka as COVID-19. Kasi ayaw mo uminom ng herbal, ayaw mo sa natural na pamamaraan, ang LBM o diarrhea ay sintomas ng COVID-19. Ikaw din, nasa iyo na yun. Binigyan na kita ng way, ng paraan. Binigay ko sa iyo ang tamang paraan. Paano malunasan at hindi ka ma-determine as COVID-19. Inuulit ko po, ang diarrhea ay isa sa mga sintomas na binanggit ng DOH. Sintomas. Ang diarrhea ay isa sa mga sintomas na ikaw ay may COVID-19. Pagka hindi mo po nilaga ang dahon ng kaimito, kapag hindi mo po nilaga
ang balat ng bunga ng kaimito o ang balat ng puno ng kaimito, star apple, positive ka sa COVID-19. Ano pa ang naitutulong ng kaimito? Astringent for abscesses. Extract latex from fruits. Apply on affected areas. Astringent, mga pikas yun, mga pikas. Okay? Katasin mo daw ang bunga at i-apply sa affected areas. Ayan po, nakita niyo na. Okay, ang susunod po ay kalamansi. Tandaan niyo po ang sinasabi ko. Ang simpleng karamdaman mo noon ay naging komplikado at delikado na ngayon dahil sa COVID-19 na ipinakalat ng buong mundo. Ano ang mga simpleng karamdaman? Sakit sa ulo, sakit sa lalamunan, ubo, sipon, lagnat, sakit sa sikmura, sakit sa baga, at LBA. Ang lahat ng iyan ay ating malulunasan sa natural na pamamaraan. Kanina, nandito tayo sa oregano at kaimito. Ngayon naman sa kalamansi. Ang kalamansi po ay nakikita kahit saang lugar man sa Pilipinas, lalo na sa palengke. Ano ang may tutulong ng kalamansi? So, ang kalamansi po ay may local names. Kalamansi Tagalog, Kalamunding Bisaya, Limoncito Bicol Ilocos, Chinese Orange English. Scientific name ng kalamansi ay Citrus Microcorpa bonge. What to cure and what to do? Skin ickiness, pangangati ng balat. Cut fruits into two, hatiin ang bunga ng kalamansi. Rub the affected area with it. So, ang naitutulong po ng kalamansi ay yung pangangati ng balat natin. Ang pag-alis ng pangangati ng balat natin, yun ang naitutulong ng kalamansi. Ano ang dapat gawin? Cut fruits into two. So, hatiin ng dalawa. Rub the affected area. So, ipahid lang. Ulitin ko po, kapag nangangati po ang inyong balat ay maghiwa ng bunga ng kalamansi at maghiwa ng dalawa at ipahid sa affected area kung saan yung makati sa balat. Pangalawa, ang kalamansi po ay nakakatulong kapag ikaw ay may sakit sa lalamunan at ubo. Paano nakakatulong ang kalamansi sa ubo at sa sakit ng lalamunan? Squeeze juice or fruits. So, pigain daw. Pigain ang bunga ng kalamansi. Mix with warm water. Okay? Kapag po, sore throat. Ulitin ko po, kapag po
kayo ay nakakaramdam ng pananakit ng lalamunan, pigayin lang po ang bunga ng kalamansi at haluan ng maligamgam na tubig. Inumin kung kinakailangan. You may sweeten the mixture with honey or little sugar. Ayun po, pwede niyo pong haluan ng honey or kunting asukal kapag ka po ay may ubo at yung pananakit ng lalamunan. Ganon po ang may tutulong ng kalamansi. Ayun po. Tandaan niyo pong palagi ng pananakit ng lalamunan at ubo ay isa sa sintomas ng COVID-19. Sintomas pa lang po yun na kayang lunasan ng natural na pamamaraan kung ako ay iyong nasundan at iyong pakinggan. Sa kalamansi lang po tanggal ang iyong simpleng karamdaman. Ano po? At ang kalamansi po ay vitamin C. Kapag ka po iniinom mo ito, hindi lang po sakit sa lalamunan at ubo ang kanyang pagagalingin at matutulungan. Dahil ang ating immune system, yung immune system mo, kapag ka iniinom mo ang kalamansi, ito po ay nagbo-boost. Ibig sabihin, pinapalakas po ng kalamansi ang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng Diyos na ito. Tandaan niyo po. Ang susunod po ay ito, kalachotse. Ang kalachotse po ay Most Aerix, Calanoche Ilocos, Frangipani, or temple flower in English. Scientific name, Plumeria acuminata. What to cure and what to do? Malaria. Okay, ito malaria. Boil the bark with water. Drink 3 times a day. Bark. So ito yung balat. Balat po ng katawan ng kalachotse. Pakuluan ang balat ng kalachotse at inumin 3 times a day, 3 beses sa isang araw kung kinakailangan. Ano pa? Fever. Kapag tayo po ay nilalagnat, tandaan niyo po, ang lagnat ay isa sa sintomas ng COVID-19 na ibinibigay ng DOH. Pero, kung gusto mo na gumaling, subukan mo ang kalachotse. Fever, lagnat, boil few leaves with 2 glasses of water to produce 1 glass. Concentrate, drink as needed. Kapag ka nilalagnat po, uminom lang po. Tandaan niyo po kapag ka po nilalagnat, magpakulo lang po ng 5 pirasong dahon ng kalachotse sa 2 basong tubig para maging 1 basong tubig hanggang pakuluin ang dahon ng kalachotse sa lagnat. Ulitin ko po, sa lagnat, magpakulo ng dahon, 5 pirasong dahon ng kalachotse sa 2 basong tubig. Hintayin hanggang sa ito ay maging 1 basong tubig na lang at inumin kung kinakailangan. Ayan po.
malinaw na po. Kapag ka nilalagnat ka, hindi ka pa po COVID-19. Pero pag pumunta ka sa ospital, positive ka sa COVID-19. Bakit? Naglagnat ka eh. Pero kung ito ay yung gamutin, sa bahay lang, ito ang paraan. Kalatsotse. 5 pirasong dahon ng kalatsotse, ilaga mo, pakuluan sa 2 basong tubig, hanggang sa ito ay mag-1 basong tubig at inumin ang pinaglagaan. Ano pa? Rheumatism, arthritis, extract sap from stem. Mix with oil, heat and massage on affected areas every day. Katasin po yung balat. Katasin yung balat sa puno, mix with oil, so haluan ng langis. Heat and massage on affected areas. Initin at i-massage sa affected areas every day. Ayan po. Makita niyo na. Ayun. Siguro naman, sa simpleng karamdaman, malulunasan sa simpleng paraan na aking ibinibigay sa inyo sa gabing ito. Okay. Ito pa. Kamyas. Kamyas po. Paano malulunasan ang ating simpleng karamdaman sa pamagitan ng paggamit ng kamyas. Kamyas. Local names. Kamyas, Tagalog, Iba, Bisaya, Bicol, Pias, Ilocos. Cucumber tree, English. Scientific name, Aberoa belimbi. What to cure and what to do. Paano makakagaling? Ano ang gagawin at paano makakapagpagaling? Una, ubo. Put some flowers in a glass. Maglagay ng bulaklak ng kamyas sa baso. Pour boiling water, drink as tea. Buhusan o lagyan ng mainit na tubig at inumin na parang tea. Ano pa? Bukod sa ubo, tandaan niyo po, ang ubo ay isa din sa sintomas na ikaw ay may COVID-19 kapag ka ikaw sa ospital ay nagpatingin. Pero sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng iyan ay simpleng malulunasan sa simpleng pamamaraan. Ano pa ang naitutulong ng kamyas? Bleeding rectum. Bleeding rectum, ito po yung pagdurugo ng puwita natin. Boil some leaves. Magpakulo ng dahon. Use this for washing while still warm. So, ang pagdurugo ng puwit, minsan ay dahil sa pagtigas po ng popo natin, ng dumi. Pangalawa, kapag tayo po ay may almorranas, barymoy, o hemorrhoid.
Ayan po. Kaya po dumudugo minsan ang ating puwetan o rectum. Ano po ang gagawin? Boil some leaves. So, magpakulo ng dahon ng kamyas at gamitin ito panghugas o panglanggas habang maligamgam o mainit-init pa. Ano pa? Mumps, rheumatism, hemorrhoids, and pimples. Pound some leaves, terpeste. Pasti, apply on swollen area. Yun, kapag ikaw ay mumps, rheumatism, hemorrhoids, and pimples, pound some leaves, terpeste. Apply on swollen area. Ito po yun. Dikdikin ang dahon ng kamyas at i-apply sa affected area. Ano na po ang iyong naisip ngayon? Sapagkat ang kalusugan ay ating alagaan, lalo na ang COVID-19 ay nagkalat sa ating kapaligiran. Ang akin pong ipinapayo sa inyo at ibinigay na pamamaraan ay nakakatulong sa iyong kalusugan kung ito ay iyong susubukan. Ito pa ang isa sa nakakatulong sa ating kalusugan. Kamatsili. Ano po ang naitutulong ng kamatsili? Ang kamatsili po ay may local names. Kamatsili, Tagalog. Kamatsili, Bicol. Kamonsil, Bisaya. Damortis, Ilocos. Scientific name, Petecylobium dulcerax. What to cure and what to do? Inulit ko po, ang diarrhea ay isa sa mga sintomas na ikaw ay may COVID-19 patient. Ayon sa DOH. Pero sa akin, positive ka lang sa LBM o diarrhea, pero hindi sa COVID-19. Paano pagalingin ang LBM o diarrhea? Makinig ka. Diarrhea. Boil some bark with water. Drink as tea. Ilaga mo daw o pakuluan ang balat ng puno o balat ng sanga at inumin na parang tsa. Ano pa ang may tutulong ng kamatsili? Muscle pain, joint pains, sore and inflammation. Muscle pain, kita niyo na po. For muscle joint pain, sores, and inflammation, pound leaves, terpeste. Apply on affected area. Magdikdik ng dahon ng kamatsili hanggang sa ito ay makatas at i-apply sa affected area sa inyong muscle kung saan masakit at joint pains kung saan masakit at inflammation. Ano pa ang may tutulong ng kamatsili?
indigestion, boil some leaves and water with little salt. So maglaga ng kaunti o 5 pirasong dahon ng kamatsili na may halong konting asin at inumin na parang tsa. Ayan po. Kung inyo pong nasubaybayan ang pitak na ito, ang channel na ito ay makakatulong po ito para sa inyong karamdaman. Makakatulong po para ang problema mo ay maibsan. Tandaan mo na sa iyong kapaligiran ang lunas at kasagutan ng iyong karamdaman. Magandang gabi po. Salamat sa iyong panonood.